benefits ang dala ng social media. Dahil dito, nakaka-connect tayo sa ating mga kaibigan at kapamilya kahit malayo sila sa atin. Nagkakaroon din tayo ng platform tulad ng Facebook, Twitter, and Instagram para maibahagi ang ating mga isipin at karanasan sa maraming tao. Kahit nasang parte tayo ng mundo, kilala man o hindi, maaari natin ibahagi ang buhay natin sa kung sino man sa social media. Gayunpaman, may mga dalang panganib ang pagiging aktibo sa social media, tulad ng posibleng pagiging biktima sa mga scam. Ang isang karaniwang scam sa social media networks ay ang identity theft. Ang definition ng identity theft ayon sa US Department of Justice ay all types of crimes which someone wrongfully obtains and uses another person's information in some way that involves fraud or deception. Ano ang mga halimbawa ng identity theft? Ang kadalasang identity theft crimes na ginagawa ng mga cybercriminal ay ang pag-hack ng mga social media account para makapag-impersonate sa mga social media network ng may-ari ng stolen account. Nangyari na ba ito sa inyo, mga netizens? Pag may access ang mga cybercriminal sa stolen account, imi-message nila ang mga kakilala ng biktima at hihinga ng pera o mga credit card details, social security number, at iba pang mga sensitive information na maaaring magamit sa financial transactions. Bukod sa pag-hijack sa mga social media accounts, gumagawa din ang mga cybercriminals ng mga fake social media accounts ng mga sikat na personalidad para mag-solicit ng pera. Nung kailan lang po, may gumawa ng fake account ni Cardinal Tagle at ginamit ito para manghingi ng donasyon sa kung sino-sino. Dahil inakala ng mga tao na kay Cardinal ang account na iyon, maraming naging biktima. So, paano malalaman kung na-compromise ang social media account mo? Ang pinaka-epektibong paraan para malaman kung na-compromise ang iyong Facebook account ay ang pag-check sa inyong active sessions. Dito mo malalaman kung saang device naka-login ang account mo. Para ma-disable ang unauthorized active account, click ang Home, Account Settings, then i-click ang Security. Dito nyo makikita ang active sessions. I-click nyo ang edit, tapos hanapin nyo ang end sessions at i-click ito. Sa Twitter naman, malalaman mo kung na-hack ang account mo kapag nakakita ka ng mga unusual na activity tulad ng mga tweets na hindi mo naman pinost o kaya mga direct message na hindi ikaw ang nag-send. Mapapansin mo din na nababawasan ang mga followers mo at dumadami ang mga nagbablock sa account mo. Ang pangunahing dahilan nito ay ang pagsaspam o excessively repeating the same post over and over na nakakaabala na ito sa ibang users. Kapag napansin mo na posibleng na-hack ang account mo, ito ang mga right-click tips na dapat mong gawin. Number 1, palitan agad ang iyong password. Number 2, inform nyo agad ang inyong mga friends or followers na posibleng na-compromise ang account ninyo. And kung nakatanggap sila ng kahina-hinala na mensahe, ay mabuting i-double check muna nila sa inyo bago sila mag-respond. Number 3, paniguraduhin na ang email address nyo pa din ang nakaset bilang primary email address. Number 4, scan ang inyong computer para sa mga virus. Para naman maiwasan na mabiktima ng ganitong identity theft, sundan ang mga right-click tips for online protection. Number 1, create strong passwords. Para hindi madali ma-hack ang account niyo, dapat gumawa kayo ng matibay na passwords at baguhin nyo ito regularly. Ang matibay na password ay gumagamit ng combination ng mga characters tulad ng letters, numbers, at capitalizations. Advisable din na magpalit kayo ng password at least every 2 weeks. Number 2, mag-set up ng login verification. Ang login verification ay nagbibigay ng added security sa inyong social media accounts. Kapag naka-enable ang inyong login verification, nagdo-notify ang Facebook o Twitter sa inyo via SMS message tuwing magla-login kayo sa inyong account at papadalhan din kayo ng login code para paniguraduhin na kayo lang ang may access sa inyong account. Sa susunod na episode, matututunan natin ang pag-optimize ng inyong social media privacy settings para proteksyonan ang personal information ninyo at hindi ito magamit sa masamang paraan. So till next time, ako po si George Gasquel, thanking you for watching Right Click. Make the right decision, make the right click.